Matapos niyang masambit ang mga katagang yon, inabisuhan siya ng ermitanyo na manatili muna sa bahay nito pansamantala. Habang naghihintay si Miguel, pansin na pansin naman niya ang pagpasok ng iilan sa mga kasama nilang aswang na naroon sa bakuran. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang atensyon niya sa matanda nang marinig niya yung magwika ng, "Hindi mo na kailangan pang bumalik sa dati mong bahay. Nararamdaman kong gumagalaw na ang barangaw. Merong posibilidad na dito siya sa atin pupunta." Nang marinig naman yon ni Miguel, wala na siyang ibang ginawa kundi pag-igihan ang kanyang pagramdam sa paligid. Sa paglalim ng gabi, nanatili silang lahat na tahimik, naghihintay sa paglapit ng presensya ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, sa pagsilay ni Miguel sa mga gabunang nananakbo sa kakahuyan, doon na nila tuluyang nasilayan ang barangaw. Habang nananakbo ito, kitang-kita niya kung papaano ito magwala sa lugar. Ang mga naabutan naman itong bruha na nananakbo ay hindi na din nagtatagal dahil sa matitinding pinsala na kanilang natatamo. Ang labis pa noong ikinabahala ni Miguel ay ang pagkasunog ng paligid na animoy nagdadala ng ningas ng apoy ang presensya ng diwata. Lumipas lamang ang ilang minuto, nagkagulo na sila. Ang ermitanyo, panay na ang pagpapalipad hangin habang tinutulungang makalayo ang mga gabunang kaibigan niya. Si Miguel naman, taimtim na nagpopondo ng mga usal upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Sa pagharap ng nilalang sa lugar na kanilang kinaroroonan, bahagya naman yung natigilan habang pilit na bumabalik sa anyo ng dati niyang maestro. Pagsilay niya kay Emil, halos labis naman ang kanyang pag-aalala sa kadahilan ng pakiramdam niya, nagtatangan pa rin yun ng aral ng usik. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla yung naglabas ng gabrasong kandila sa kanyang likod at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagsindi habang iniihipan yon ng nilalang. Sa pagkakaroon ng siganang kandila, mas lalo pang naging malinaw kay Miguel ang napakaraming simbolong bumabalot roon na merong kaugnayan sa usik. Matapos naman itong masilayan ng ermitanyo, agad naman itong hinila papaatras si Miguel nang masipat nito ang dahan-dahang pagkumpas ng diwata sa kandila. Sa isang iglap, bumungad sa kanilang harapan ng napakaraming kaluluwa na dahan-dahang nagkakaroon ng pisikal na anyo sa pamamagitan ng lupa. Paglalarawan ni Miguel sa mga nilalang na yon, may hahalin tulad mo ito sa mga ordinaryong bata na animoy ilang araw nang nakababad sa tubig. Bukod sa namumuti nitong mga katawan, wala na din yung ulo at halos tapyas na ang iilang piraso ng galamay nito. Bagaman inaasahan ni Miguel na malalambot ang nilalang na yon, hindi pa rin siya gaanong nagpakakampante, lalo pat nanggaling ang mga nilalang na yon sa kapangyarihan ng diwata ng digmaan. Pagsilay nila Miguel na sumugod na ang mga ito, dali-dali naman silang pumasok sa loob ng kubo habang inuutusan ng ermitanyo ang iilang mga mandirigmang aswang sa lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, awa naman ng Diyos, hindi sila napasok ng mga nilalang dahil sa mga gabunang nagpupumilit lumaban. Habang patuloy na nangyayari ang ganoong sitwasyon, wala namang ibang ginagawa ang ermitanyo kundi ang gumawa ng ritual na makakapagpabalik sa diwata sa mundo ng engkanto. Hindi biro ang pinagdadaanan ng ermitanyo noon, gawa ng napakalaking ritual ang pilit niyang binubuo, maisakatuparan lamang ang kanyang nais. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, hindi na nila kayang maipagkaila ang paghihirap ng kanilang mga kasama. Ang mga aswang at albularyong pilit pumoprotekta sa ermitanyo ay pilit ng nakikipaglaban
kahit nasasadlak na sila sa mapanganib na sitwasyon. Dahil dito, nagdesisyon na itong si Miguel na sumali sa digmaan. Bago niya nilisan ang lugar na kinaroroonan ng ermitanyo, sinigurado niyang nasa ligtas na kalagayan ito. Hindi naman nababahala kahit papaano roon si Miguel, lalo pat meron din yung mga kasamang nilalang na nakahandang umantabay kung sakali man. Bago niya nilisan ang lugar na kanilang pinagkukublian, mariing pinaalala ng ermitanyo sa kanya na siya lamang ang may kakayahang puksain ng barangaw. Miguel, nasa likod ng kanyang leeg ang kanyang kahinaan. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, hanapin mo ang kristal na pumoprotekta sa wisyo nito. Yun lamang ang nag-iisang paraan para maibalik ko sa dati nitong kaharian ng diwata. Wika ng ermitanyo. Nang marinig naman ni Miguel ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Sa paglabas niya ng kubo, bumungad sa kanya ang mga bruhang halos naliligo na sa kani-kanilang mga dugo. Ang mga gabunan naman ay labis ng nahihirapan dahil sa dami ng nilalang na tinawag ng barangaw gamit ang kakayahan ng usik. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya napagtanto na ang ginamit nitong abilidad ay ang pinagbabawal na kakayahan ng isang mang-uusik. Ayon kay Miguel, na kapag ginamit ng ordinaryong tao ang aral na yon, kinakailangan niyang magsakripisyo ng napakaraming kaluluwa ng tao. Isasanla din ito ang sarili nitong kaluluwa sa demonyo para lamang dinggin ang ritual nitong pilit isinasakatuparan. Dagdag pa ni Miguel, minsan na din niyang nasilayan sa isang libreta ng kanyang yumaong maestro ang ganoong kakayahan. Dahil sa pangyayaring yon, labis naman siyang nababahala, lalo pat hindi rin biro ang kakayahan ng mga nilalang na tinawag ng barangaw. Kung hindi siya nagkakamali, ang iilan sa abilidad ng mga ito ay pahinain ang anumang mutsyang tinatangan ng kanilang mga kalaban. Sa oras din na makagat nito ang mga nilalang na kanilang inaatake, unti-unti yung manghihina hanggang sa mawala na yon ng buhay. Naniniwala din itong si Miguel, malabo yung magapi ng mga gabunan kahit ano pang lakas ng mga ito. Habang patagal kasi ng patagal na nakikipaglaban ang mga alagad ng aral ng usik, mas lalo yung lumalakas dahil sa nasasanay ang katawan ng mga ito sa digmaan. Matapos niya yung mapagtanto, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng isang pangkat ng mga aswang na naroon sa gilid ng kubo. Napansin kasi ni Miguel na may sapat pang lakas ang mga ito na maaari niyang magamit para makalapit sa barangaw. Sa pagsilay naman sa kanya ng mga nilalang, agad naman siya nitong pinalibutan habang nagwiwika sa kanya ang isang gabunan ng, "Kamusta ang kalagayan ni Manong Kibo? Tutulong na ba siya? May ililigtas ba niya ang mga kamag-anak namin?" Nang marinig naman ito ni Miguel, tanging pagmasid lang naman sa barangaw ang kanyang ginawa habang maiging pinakikiramdaman ang susunod nitong gagawin. Pagsilay niya doong muli na namang umihip sa kandila, walang pag-aalangan naman niyang binunot ang kanyang punyal at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa nilalang. Sumunod na dinoon ang gabunan at iba pa nitong mga kasama para masigurong mabibigyan siya ng daan patungo sa kinatatayuan ng barangaw. Habang binabagtas nila ang daan, walang patid naman ang pagsugod sa kanila ng mga nilalang na binuhay ng aral ng usik. Kahit di hamak na mas malakas ang mga nilalang na yun sa kanila, buong tapang naman yung sinasalag ng mga aswang, makatawid lamang siya. Lumipas pa ang ilang minuto, doon na nga narating ni Miguel ang kinaroroonan ng yumao niyang maestro. Sa pagsilay ng nilalang na yun sa kanya, kitang-kita niya ang pagnisi nito habang nagwiwika ng, "Bakit mo ako tinalikuran? Hindi pa ba sapat sa iyo ang mga binigay kong pangako?
Ikaw ang naging katuwang ko para maisakatuparan ko ang unang yugto ng aking plano. Miguel Iho, lumapit ka sa akin. Paghaharian natin ang mundo. Matapos nitong makapagsalita, pilit nitong iniabot sa kanya ang napakaputik nitong mga kamay. Si Miguel naman noon, nanatiling nagmamasid lamang sa nilalang habang maiging nag-iisip ng mga bagay na nais niyang gawin. Maya-maya pa, nang masipat niyang ibinabana ng diwata ang kamay nito sa harap niya, doon na siya taimtim na nag-usal para subukan niyong pakuin sa pamamagitan lamang ng 5 buhay na kataga. Subalit hindi pa man nakakalapit ang mga iniihip niyang dasal sa katawan nito, laking gulat na lamang niya nang masilayan niya yung unti-unting naglalaho. Sa pagkawala ng kanyang mga usal sa hangin, agad naman niyang nasipat si Emil na mabilisang tumatakbo papalapit sa kanyang kinatatayuan. Sa sobrang bilis nito, halos huli na nang magawa niyang malaman ang naisip nitong plano. Pagtarak ng matatalas na kuko ng kanyang maestro, agad naman niya yung sinaksak ng punyal sa leeg, subalit nakailag ito. Halos kisap mata lang noon ang pagitan nang maramdaman ni Miguel ang paghugot ng matatalas nitong mga kuko sa kanyang katawan. Dahil dito, kung kaya't nakaramdam siya ng labis na panghihina na siya namang naging sanhi upang mapaluhod siya sa kanyang kinatatayuan. Nandilim na dinoon ang kanyang paningin pero pilit siyang lumaban gawa ng patuloy na sumasagi sa kanyang isipan ang maaaring kahahantungan ng digmaang yon kung sakaling mamatay siya ng maaga. Bagaman nang hihina na, sinubukan niya pa ring tumayo upang matapang nakaharapin ang nilalang. Habang pilit niyang ginagawa ang bagay na yon, rinig na rinig naman niya ang tentasyong ibinubulong sa kanya ng barangaw. Ilang beses din yung ginawa ng nilalang sa kanya pero dahil sa pagkamanhid ng utak niya na matukso, kung kaya't naging imposible ito. Nang mapagtanto ng diwata na hindi niya kayang maimpluwensyahan si Miguel ng kanyang mga salita, nagpasya na yung umatras habang patuloy na umaangil. Pagsilay nitong ilang tipa na lamang ang kanilang pagitan, muli na naman yung umihip ng siga sa kandila nitong dala at kasabay nito ang paglitaw ng mga batang may mapuputing balat. Nang masipat naman ni Miguel ang mga nilalang na yon, halos hindi niya mapigilang kilabutan dahil sa wangis ng mga ito. Pansin na pansin niya kasing ang iilan sa mga bata na merong mga sungay, hudyat na hindi lang aral ng usik ang ginamit doon ng barangaw. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, doon na niya narinig ang pagsisigawan ng mga aswang na pilit nakikipaglaban sa labas ng kubo. Ang mga albularyo naman noong kasama nila napapatakbo na patungo sa looban ng gubat para lamang matakasan ang mga alipores ng barangaw. Sa muling pagsiklab ng panibagong digmaan sa teritoryo ng Ermitanyo, napilitan na nga noong umatras ng bahagya itong si Miguel. Maliban kasi sa kanyang maestro, nasisipat na din niya ang iilang mga alagad nito na dahan-dahan na siyang pinagkukumpulan. Alam niya noong malalagay siya sa alanganin kung magkataong hindi niya mailagan ng mga nilalang na yon, kaya namay pinilit niyang umatras ng umatras hanggang sa masagad na niya ang hangganan ng lugar. Nang mapagtanto ni Miguel na wala na siyang matatakasan, doon na niya nasipat ang barangaw na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Nagsisilbing gwardya nito ang mga nilalang na kanyang tinawag upang masigurong wala nang sisira sa plano niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang ilang metro na lamang ang layo nito kay Miguel, dahan-dahan naman itong inihipan ng siga ang kanyang tanga na kandila at kasabay nito ang pagkakaroon ni Miguel ng mga buhangin sa liig, hudyat ng pagnanais ng barangaw sa isang duelo. Tanggapin mo ang hamon ko. Tingnan natin kung karapat-dapat ka talagang magmana ng karunungang tinataglay mo. Kung ang maestro mo ay masayang nagpakamatay sa mga kamay mo, ibahin mo ko. Wika ng barangaw
habang hawak-hawak nito ang kandilang kulay itim. Matapos naman yung marinig ni Miguel, wala naman siyang pagpipilian kundi tanggapin ang hamon ng nilalang. Pagdukot niya ng maliit na kandilang itim sa kanyang bulsa, agad naman niya yung sinindihan sa pamamagitan ng posporong dala niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, taimtim na siyang nag-ihip ng usal sa kandila habang patuloy na nakikiramdam sa paligid. Isinaalang-alang noon ni Miguel ang mga nilalang nakasama ng barangaw upang hindi siya nito basta-bastang mahuli kung sakali mang magtatangka ang mga yon na pagtulungan siya. Habang nag-uusal siya ng payapa, rinig na rinig niya ang pinapakawalang kataga ng barangaw. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang mapaluhod habang nakakaramdam siya ng kakaiba sa katawan niya. Sa isang iglap, biglang napasukan ng dugo itong si Miguel, indikasyon na tinabla na ang kanyang katawan ng aral ng usik. Kahit naghahabol hininga na siya, pinilit niya pa ring tumayo para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa espiritual na aspeto. Alam niyang hindi mahirap parusahan ng barangaw, lalo pat hindi sariling katawan nito ang kasalukuyan nitong tinatangan. Inaasahan na din ni Miguel na mas malakas ng dihamak ang karunungan nito kumpara sa kanya, subalit naniniwala siya na dihamak marami ang saklaw na kahinaan ng nilalang. Upang masigurong mapapadapuan niya yon ng kanyang tangang karunungan, lahat ng pag-atake nito ay buong tapang niyang sinalo. Halos lumobo na noon ang kanyang tiyan dahil sa dami ng karamdamang malayang pumapasok sa loob ng katawan niya. Sa halos ilang ulit na pagbagsak ni Miguel sa lupa, nanatili lang namang nakangisi ang barangaw habang patuloy na nagsasagawa ng mga ritual. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman niya yung dahan-dahan ng lumalapit sa kanya. Yung tiyan ni Miguel, halos dumoble na ang bigat nito sa katawan niya dahil sa dami ng mga insektong nagkumpulan sa loob nito. Panay na din ang kanyang pagsigaw noong mga oras na yon, sa kadahilanang sa bawat paghinga niya, merong uod na lumalabas sa kanyang bunganga. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang layo ng barangaw, pasimple naman siyang nagpalipad hangin ng mga usal sa paligid. Inutusan niya yung puntiryahin ng likurang bahagi ng nilalang kung saan hindi ito basta-bastang maaabot ng pananggalang. Paglapat ng usal ni Miguel sa katawan nito, buong puwersa naman siyang tumayo habang kitang-kita niya ang pag-atras ng barangaw mula sa kasalukuyan nitong kinaroroonan. Ramdam din niya ang pag-aangil ng mga alagad nito pero hindi yun sapat para sakupin siya ng takot sa kanyang katawan. Kahit nang hihina na siya ng husto, pinilit niya pa ring maglakad papalapit sa diwata. Inaasahan niyang hindi yun makakagalaw, lalo pat di hamak na mas malakas ang tigalpong pinakawalan niya noong mga oras na yon. Subalit, nang makailang hakbang pa lamang siya, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang buong puwersa na ding nagpupumiglas ang barangaw. Inuungad-ungad nito ang kanyang muka sa lupa para lamang malabanan ng tigalpong ibinato ni Miguel. Maya-maya pa, pagtayo nito, buong puwersa naman yung sumugod sa kanya habang patuloy na sumisigaw. Sa sobrang bilis ng nilalang na yon, hindi na namalaya ni Miguel na nagawa na pala nitong malapa ang kanyang balikat. Sa pagbagsak nilang dalawa sa lupa, walang habas naman niya yung pinagtatataga sa likod, subalit hindi yun sapat para magawa niyang mapahina ang diwata. Dahil sa pangyayaring yon, ramdam na niya ang panghihina ng katawan niya. May mga pagkakataong nanlalabo na ang kanyang paningin pero hindi siya dito nagpapatalo. Habang patuloy yung nilalabanan ni Miguel, dahan-dahan na din niyang tinatanggap na magagapi na siya ng nilalang na yon. Hindi na niya kasi maipagkakaila noon, wala na siyang lakas para matakasan pa ang barangaw. Ang tanging ginagawa na lamang niya, hagkan nito ng napakahigpit
sa pagbabakasakaling merong albularyo na tutulong sa kanya. Makalipas pa ang kalahating oras, nanatiling nakayakap si Miguel sa nilalang. Kahit bumabao na ang matatalas nitong siko sa kanyang tiyan, hindi niya yun alintana sa kadahilan ng ang tanging mahalaga para sa kanya. Malimitahan ang paggalaw nito upang wala nang magbuwis ng buhay sa kanilang hanay. Mamamatay ka na, iho. Naaamoy ko na ang kaluluwa mo. Bukod tangi ka talaga. Kahit sa mga huling sandali mo, hindi ka pa rin sumusuko. Bilang pabuya, ipapakain ko sa mga balbal ang iyong bangkay nang sa gayoy hindi ka na makatawid sa kabila. Wika ng Barangaw habang pilit na kumakawala mula sa kanyang pagkakahawak. Matapos naman yung marinig ni Miguel, tanging pagbulwak lang naman ng dugo sa kanyang bunganga ang kanyang nagawa habang pilit yung hinahawakan. Bagaman may mga pagkakataong kumakalas na ang kanyang wisyo, pinipilit niya pa rin yung labanan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bigla naman siya nitong iniangat sa lupa at kasabay nito ang walang habas nitong pag-untog sa kanyang likod sa tipak ng batong naroon sa lugar. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak kay Miguel ng nilalang, halos 3 beses lang yung naulit hanggang sa kumalas na siya ng tuluyan. Matapos ang pangyayaring yon, para na siyang isang lantang gulay na wala nang magagawa kundi ang maghintay sa nalalapit niyang sandali. Sa pagsilay niya sa matatalas na kuko ng Barangaw, tanging pagpikit lang naman ang kanyang nagawa hanggang sa dumating ang puntong narinig niya yung sumigaw ng napakalakas. Sa muli niyang pagmulat, bumungad sa kanya ang ermitanyong ilang beses nang pinagsasasaksak ang nilalang habang mabilisan yung gumagawa ng simbolo sa lupa. Pagramdam nitong nanghihina na ang diwata, dali-dali naman itong inutusan ng mga natitirang albularyo na hawakan yon hanggang sa matapos na niya ang kanyang ritual. Nang mailahad na yon ang ermitanyo, agad naman yung tumakbo pabalik sa kanyang kubo. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang masipat ni Miguel ang pagkamatay ng mga albularyong humawak sa nilalang dahil sa mga alipores nitong pilit tinutulungan ang kanilang Panginoon. Subalit ng akmang makakawala na ito, bigla na lamang umapoy ang mga sugat nito sa katawan, hudyat ng tuluyan na nitong pagkatalo. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang Barangaw kundi ang sumigaw ng sumigaw habang nalulusaw ang kanyang katawan. Pagsilay naman ng mga alipores nito sa mga nangyari sa kanilang pinuno, dali-dali naman yung nagsitakbuhan papalayo. Sa isang iglap, nanumbalik ang katahimikan sa paligid at pawang mga huni na lamang ng kuliglig ang nagbibigay ingay sa lugar. Sa pagbagsak ng Barangaw sa lupa, biglang nagkalasog-lasog ang katawan nito, hudyat ng tuluyan nitong pagkatalo. Matapos ang pangyayaring yon, dali-dali naman siyang nilapitan ng ermitanyo. Labis-labis ang pasasalamat nito sa kanya, lalo pat nagawa ni Miguel ang pinakamalaking parte para magapi ang diwata ng pakikidigma. Nang makapasok na sila sa loob ng tahanan ng ermitanyo, kahit papaano naging masaya naman siya, gawa ng may mangilan-ngilan pa ring nakaligtas sa digmaan. Lumipas ang mga araw, walang ibang ginawa itong si Miguel kundi ang magpahinga. Ayon sa ermitanyo, kinakailangan niyang magpahinga ng halos 1 buong taon dahil sa mga pinsalang natamo niya. Dagdag pa nito na hindi lang siya ang may pinakamalaking naiambag sa digmaang yon, gawa ng kalakip ng ritual nitong ginawa ang natitirang 20 taon ng matanda. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, nanatiling nagpapagaling si Miguel sa poder ng ermitanyo. Habang buhay pa ito, lahat ng aral nitong tinataglay sa kanan ay ipinasa sa kanya.
Nang mapag-alaman ng mga kamag-anak niya ang kanyang kinaroroonan, panay din ang pagbisita ng mga ito para makita siya. Paralisado man ang katawan, pilit pa rin siyang lumalaban sa hamon ng buhay. Bagaman hindi na naibalik ni Miguel ang kanyang dating katawan, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng may mga tao pa ring nagmamahal sa kanya. Ayon sa nagkwento, na hanggang sa kahuli-hulihan niyang buhay, ay hinding-hindi na raw uulitin ni Miguel ang kanyang ginawang tumalikod sa Panginoon. Okay, opinion ko sa buong series. Ang ganda rin ng character development ni Miguel, no? Pero para ang pino-point out kasi ng buong kwento, itong buong 7 episodes, yung paghihiganti niya. Pero ending nun, ang parang naging lesson natin kahit anong paghihiganti mo, kahit anong puot na nandyan sa puso mo, santabi mo yan kasi darating at darating yung panahon na makakahanap ka rin ng katapat mo. Tapos yun na nga, yun yung barangaw. Pero ang ganda rin ng ending kasi bumalik si Miguel sa Diyos, di ba? Kasi tinalikuran na niya Ang maganda rito, niyakap siya ulit ng Panginoon. Sobrang ganda ng part na yun. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa buong series na to. Tsaka ang angas lang rin ng barangaw, no? Kaso lusaw siya, syempre. Sino ba namang kasamaan ang mananalo sa kabutihan, di ba? Pero nga pala, sabihin ko lang sa inyo, meron tayong paparating na napakatinding series din, pero hindi ko alam kung kailan ko ilalapag kasi siguro mga March 15, mga ganun siguro. Medyo mahaba yun, tsaka sobrang ganda nun. Kasi ginagabayan din siya Pero di na ako magsasabi pa ng ibang details. Paabang na lang ako. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.